I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos tungkol po dito sa isiniwalat ni Senator Lacson sa publiko. Ito po ang maganda sa kanya. At least inahayag niya nitong mga salot na ito na kung saan talaga naman inuudyok siya mga kababayan na sumali sa kanila para mag-aklas laban sa gobyernong Marcos. Grabe! Atat na atat talaga sila, mga siraulo talaga. At kudos naman kay Senator Lacson at least in-expose niya. At alam din po natin, si Senator Lacson, inaawa siya kay Pangulong Marcos Jr. sa yung left and right, yung paninira sa kanya. Talagang, alam nyo yun, sabi niya nga, hindi nga rin sila close, pero nandoon po yung awa niya kay Pangulong Marcos Jr. Na alam po natin si PBBM hindi talaga nagsasalita ito, guys. Pinapabayaan lang yung mga naninira sa kanya. I think President Marcos Jr. nagbabasa ng Biblia. Kasi ganyan sabi nga, 'di ba? Sabi ng Biblia, hayaan mo yung mga taong umaalipusta sa iyo, mananatili ka magpakumbaba, 'di ba? Yung mga taong inaalipusta, tinataas lagi ng Panginoon. 'Di ba? At sinabi niya, huwag kang gaganti. Short lang yung message, Huwag kang gaganti, ako ang gaganti. So, ang Panginoon, mga kababayan, nakikita niya sa pagkataon ni Pangulong Marcos Jr., yung talagang may busilak yung puso ba? Sobrang bait. Marami talaga nagpupuri sa kanya na napaka-super bait ng Pangulo, as in, 'di ba? Yung kanina nakausap ko. Alam niyo talaga hindi siya talaga maka-Marcos. Pero sabi niya, estudyante nursing ito, guys, In fairness naman, sabi niya, sa Pangulo ng Pilipinas, dahil kung hindi siya, hindi talaga nabubunyag yung korupsyon. Biro nyo yun, guys. Hindi talaga siya maka-Marcos. Ano siya? Makalini. Oo. Pero dahil dyan, sabi po ni Senator Lacson, basahin po natin. Sabi niya, Lacson, may mga nag-uudyok sa militar na i-destabilize ang Marcos administration. Diba? Well, obvious naman yan. Ngayon, magtatanong tayo. Sino ba ang nasa likuran yan? Sino ba yung mga taong yan? Ako, sa nakikita ko, sino bang gustong mapatalsik ang Pangulo? Sige nga. Dilaw ba? Or ibang kulay? Kayo, ano ang kapalagayan nyo? Sino ba yung atat na atat gustong palitan ng Pangulo? Sino ba yung mga raming issue ngayon ay tagilid na? Diba? Kasi madadali sila. Kaya gustong-gusto nila mapapatalsik ang Pangulo. Sa buhatan yan yung iba naman, mga ibang, yung mga hoarders na alam nyo naman kung gaano kahigpit ang Pangulo pagdating sa smuggler na yung mga produkto na pumapasok sa bansa natin, lalo na po itong bawal na gamot na maraming nakumpiska ng Marcos administration na hindi po natin nakikita yan sa panahon ni Luludigong ng DDS. Alam nyo, isa na rin yan. Maaring magkasabwat sila lahat. Kaya ngayon, ito ang target nila. Itong mga, yung mga ibang retired, hindi naman siguro lahat. Ganun di ba? Tapos mayroong isang retired na lumalabas yung pangalan niya, alam niyo. Siguro kung ano siya yung tinutukoy ko. 'Di ba? Sino bang gustong patalsikin ng Pangulo? Sino bang gustong iupo yung Vice Presidente? Well, ito opinion ko lang 'to. Maraming tao na sa mga likuran nila. 'Di ba? Na gustong iupo yan si Garotay. Ang nakikita ko kasi, bakit kailangan nila i-destabilize ang Marcos administration na nakikita naman natin gumagawa ng aksyon para imbestigahan itong mga nakawan sa gobyerno. 'Di ba? Na dekada na nangyari. 'Yun ang tanong natin. Bakit kailangan nila mag-rally? Kailangan sila manawagan? Nakikita naman nila gumagawa at gumagawa ng paraan ng administrasyon para lang masugpo itong mga nangungurap at mapakulong itong mga mahabang kamay na nagnanakaw, dekada na nangyari.
O, ayan, sabi niya dito, mga kababayan, sabi dito, inayag ni Senator Temporary Panfilo Lacson nitong linggo, November 23, na mayroong nag-uudyok ng Armed Forces of the Philippines para i-destabilize na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung natatandaan nyo ang ating isang video, mga kababayan, na sinasabi ng ating Chief Browner na mayroong mga personnel na active pa ay, kasali dyan. No, you see, kaya I think undergo yung pag-iimbestiga nila doon sa taong yun, kung sino man yan, I don't know. You see, mga beswa, tapos iupo mo yung kurap, tapos mamamatay tao, 'di ba? Sa totoo lang, no, hindi nga natin mawari kung bakit ganun sila. Samantalang maganda naman pamumuno ni PBBM. Hindi naman sa palaaway, kung hindi siya, hindi naman na bisto yung pangungurap ng mga opisyal ng gobyerno, 'di ba? Sabi mo dito, mga kababayan, merong inudyukan ang militar sa akin ng sabi dito, meron inuudyukan ang militar sa akin nga, meron nga may nag-uudyok at gusto civil militar junta. May mga nagme-message sa akin, mga retired militar, hindi ko na muna babanggitin ang pangalan, didma ko nga pahayag ni Lacson sa panayam sa DCWB. Biro nyo, alam nyo guys, no, dapat ito malaman kung sino yung mga pangalan nito, itong mga retired na ito, para tanggalan ng pensyon. Wala na lang magawa sa buhay itong mga salot na ito mabuti ito si Senator Lacson ay in-expose niya sa social media. Itong maganda sa social media kasi nalalaman di ba? So, I think, guys, no, I'm not a fan of Senator Lacson. Pero nung sinabi niya na awa siya kay Pangulong Marcos Jr., kasi, sobrang awang-awa siya talaga. Kabilat kanan yung paninira nila sa Pangulo. Alam ko, nasubaybayan ni Senator Lacson itong paninira kay PBBM since 2016, guys. Kung paano siya binastos ni Alan Cayetano sa harapan ng publiko habang nagdidebate ang Vice President. Talaga grabe yung paninira ni Alan Cayetano sa kay Pangulong Marcos Jr. Pero kung napanood nyo yung video na yan, nanatiling kalmado ang Pangulong Marcos Jr. Totoo yun. Pero, tingnan nyo naman, ang panahon na yun, panalo ang Pangulong Marcos Jr. Kaso lang dinaya talaga sa last 2 minutes. Obvious yun. Totoo yun. Bumabalandra ang pangalan niya hanggang sa bandang huli ng madaling araw. Pero ng kalaunan, nag-brown out, patay yung ilaw. Agay, kinabukasan. Nako, wala na. Iba na yung nanalo. Ganun talaga kawawa siya nga mula pang since pa na 1986 siniraan na sila ng mga dilaw. Hindi na po umuupa yung paninira sa Marcos administration sa Marcoses hanggang 2016, hanggang lumaban sa ng pagka-pangulo 2022. Kakamping naman ang sumisira sa kanya. Social media, witness ako dyan. 'di ba? Sinisiraan siya ni dating Vice President Leni Robredo sa kampanya. 'di ba? Tapos ito naman 2022 hanggang ngayon sinisiraan pa rin kaysa ang dami talaga, ang daming paninira laban sa Pangulo. Dumating sa punto na nag-insert siya daw ng 100 billion, nagnakaw, naggumamit ng mga ibawal na gamot. Biro niyo yun, guys. Sino naman ang naniniwala sa mga paninira nila kay Pangulong Marcos Jr. kung left and right ang mga tao na ito na walang habas na paninira, walang humpay sa paninira? Maniniwala pa kayo? Hindi na. 'Di ba? Kasi obvious na obvious yan Bakit? Yung paninira lang nila sa kanya is part ng destabilization yun. Malinaw po yan sa akin. Sa akin po yan. Sabi dito, may offer pa nga ng maging part ako ng hunta ng council, kaya nga dinidma ko maraming malikot ang isip kasi pag ganitong may crisis, lalo pa nga talamak ang katiwalian, minsan di mo maiisip-isip kung ano na ang extra legal, unconstitutional
ang iniisip nila. Siguro, in their passion, para mabago ang sistema, kasi systematic ang korupsyon. Doon sila nanggagaling. Agoy! Sunog itong mga nag-uudyo kay Senator Lacson. Totoo yun. Kasi nga, mga kababayan, pag napalitan si PBBM, malaya na sila mangurakot. Kasi baka yung pinuno na ilalagay nila, kurakot din. Oh, 'di ba? At isa pa, ang plano nila yan para magkapwesto sila sa Malacanang kasi maraming pera. 'Di ba? Sa kaban ng bayan, nakukurakutin. Wala na Oh, kaya ang Diyos hindi niya papabayagan yan. Kaya ang hiling ko lang sa inyo, tuloy-tuloy po mga kababayan, ang panalangin natin. Kay Pangulong Marcos Jr., wag nating iwalang bahala. Tuloy-tuloy ang panalangin. Safety and protection sa Pangulo. Di ba? Ganun lang yun ganun lang kasimple. Iupo nila yung magnanakaw, tsaka yung mamatay tao, kasi para makalaya sila. Ganun yun eh. Alam nyo guys, ang korupsyon naman, alam po natin yan, dekada na. Papayag pa ba tayo? Siyempre hindi na. 'Di ba? Huwag natin hayaan na maago nila ang palasyo. Kaya todo prayers tayo sa Panginoon. Naggabayin ang Pangulo, hulihin ang mga kurakot para ikulong. Ayan, nag-umpisa na nga kanina. Mariing tinutulan ni Lacson ang mga panukala na tinatawag na Transition Council at umano'y military back reset. Dahil labag umano ito sa labag sa konstitusyon. Manganganga kayo ngayon, mga siraulo talaga ito eh. Dream on, alam mo lahat yan, unconstitutional ayon sa senador. Alam nyo si Senator Lacson, bagay ito vice presidente. Ewan ko lang kung tatakbo pa ito. Kung sino man ang successor ng PBBM, dapat si Senator Lacson na lang siguro kasi ito may pagka rin ito guys eh. May pagkakamay na bakal din itong taong ito eh. Siyempre dating alam nyo, hindi ko talaga idol ito si Lacson. As in. Pero dahil sa sinabi niya na awan siya sa Pangulo, medyo, salamat po sa kanya, ganun. 'Di ba? Sa pagtutol sa unconstitutional na pagpalit ng liderato, binigyan diin ni Lacson na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang linya ng succession ay nagtatapos sa House Speaker. What? Diba guys? Anong palagay nyo dito? Alam nyo, parang walang utak itong mga retired na sundalo na ito, no? Sundalo pa naman din sila. Saan na kaya nilagay nila yung mga pag-uutak nila? Tumatandang paurong. Puro sila kaguluhan. Diba? Sino ba ang isiniwalat ni Montolfo doon na pangalan? Si Pukis, diba? Pati yan si Magalong. Not confirmed, parang sinabi nga doon eh. Diba? Do you think mga best? Baka kasama sila doon. Yun ang sinabi ni Montolfo eh, diba? Sabi po dito mga kababayan, sabi ni Lacson, ito anya ang dahilan kung bakit niya inahain ang kanyang designated survivor. Bill, grabe, upang palawigin ang succession line at isama ang pinakamatandang miyembro ng Senado at Kamara. Maganda yan. Kung yan ay nakakatulong sa bayan, why not? Diba? Yung designated survivor. Maganda yan. Tinukoy din ni Lacson na ang mga pamumunuan ng simbahang katolika ay tutol sa kaharasan. Batay sa isang pag-uusap nila kamakailan kay Catholic Bishop Conference of the Philippines, President Cardinal Pablo Berhelio debate sa bahay ni dating Senate President Franklin Drilon. So I think guys, nung panahon ni Cory, maaring nabuyo ang mga Pilipino nung panahon na yun. Pero from that time, nagising na ang Pilipino, na akala nila after nung napinalitan ng dating Marcos Sr. na dating presidente, ay gumanda ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero mali pala ang pagkaintindi ng iba. Lalong lumala ang kahirapan. Huwag yung sabihin na walang korupsyon ng panahon na yun. Naku kayo nang bahala magkomento. Mula nung panahon na yun, wala na. Bagsak ng ekonomiya ng bansa, walang asensyo, walang mga bagong hospital. As in, wala eh. Wala tayo nakikita. Yung PGH nga eh. Ngayon pa lang under renovation. Tapos kumbaga pataasin pa. Ilang floor ba yun? Sa pamumuno ni PBBM. Nakaw, wala. As in, hanggang yung sumunod na Pangulo, hanggang dumating kay Digong, wala.
Wala, kawawa ang Pilipinas. Napakakulilat. Hindi, totoo yun. Kulilat talaga. Ayan. Magandang aming pag-uusap para sa ikabuti ng bansa, hindi sa ikakagulo. Natutuwa nga ako dahil yun ang Catholic Church, ang kanilang panawagan ay ang habulin ang mga korap, huwag maghangad ng magkagulo ang bansa, huwag magkaroon ng violence. Nileleksyon, yun naman talaga eh. 'Di ba? Kasi nung panahon ni Cory, mga kababayan, yung mga tao na nag people power nung panahon na yun, I think, siyempre umaasa sila ng lalong paglago ng ekonomiya. Kaso lang wala eh. Wala silang napala. Nga. 'Di ba? Buti pa sa panahon ni Apulakay, ganda ang buhay ng bansa. 'Di ba? Nag-export tayo ng mga bigas. Pero from that day, 1986 wala na. Nga. 'Di ba? Tapos ngayon, gagayahin ni Impacta, yung panahon ni Cory. I don't think ang mga Pilipino papayag magrarally. Hindi na. 'Di ba? Hindi na. As in hindi na. At saka ayaw na ng mga military. 'Di ba? Kawawang Pilipinas dumadaan lagi sa ganyang mga sitwasyon. Ayaw ng mga military. Okay lang sana kung tamad si Pangulong Marcos Jr. walang nagawa, maari pa siguro. Pero hindi eh. Grabe yung effort nung Pangulo kung saan mo lang makikita na lugar, samantalang si Sara Duterte puro lakwatsa, puro silpi kamo. Si PBBM tulong dito, tulong din eh. Binibisita yung mga bawat lugar, ay naalam kung anong problema, 'di ba? Pag nauwi sa violence, anong maidudulot ng maganda sa bansa natin? Tama nga naman, 'di ba? Ngayon pa lamang talamak ang korupsyon, hindi pa bagsak ang stock market. Yung piso natin 59 na, tapos nawala na ang mga investor, sambit pa niya, 'di ba? So I think this time, natural lang 'yun, natataas ang piso because yung December nga eh. Alam niyo mga kababayan, pag every Christmas season, tumataas yung bahagya, yung mga bilihin kasi Christmas season 'yan eh. Alam mo, mautak din yung mga retailers, yung mga natitinda eh. Ganun sila eh, para makabawi siguro. Well, ang piso para sa akin okay lang 'yun kasi sa panahon ni Digud 60 nga eh. 'Di ba? Stock market sa stock market natin, okay naman. Wala namang problema. Hindi babagsak, hindi naman so far. Bakit? Kasi maganda naman ang daloy ng takbo ng ekonomiya ngayon. Ang problema lang ngayon at ang issue yung korupsyon. Nagsasalita sila ng hindi na daw maganda ang ekonomiya. Bakit sa panahon ni Digong maganda ba? 'Di ba? Umuusad ba ang paglago ng ekonomiya? Wala. 'Di ba mga kababayan? Ngayon ang daming nag-iinvest sa Pilipinas. Sa panahon ni PBBM. Sabi niya pa dito, maganda ang usapan namin kasi para sa ikakabuti ng bansa, hindi sa ikagugulo. Natuwa ako ng Catholic Church, ang panawagan habulin ng korupsyon, huwag magnasa ng kagulan o karahasan. Kasi pag nauwi sa violence, anong idudulot maganda sa bansa natin? Tama naman. Kaya, panawagan ng eleksyon sa publiko, dapat magpatuloy ang galit sa likod ng maanumalyang flood control projects at hindi ito dapat humantong sa paglabag sa konstitusyon. 'Di ba? Huwag kayong masyadong attack. Maghintay kayo sa 2028. Sige nga, pag nakaupo yung mga yung mga puon nyo. Sige nga, kung aasenso ang bansa, Jesus, tain nyo, tumigil-tigil kayo. Gahaman kayo masyado. Napaka-greedy nyo. Mahiya naman kayo. Ayan, kaya panawagan ko, ako personally, huwag humupa yung ating galit ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy lang ang panawagan. Natigilan na yung katiwalian, tigilan na yung korupsyon, sabi pa ng senador. Binanggit din ni Lacson na may mga positibong hakbang na ginagawa ang gobyerno kamakailan, kabilang ang pag-isyo ng arrest warrant laban kay dating Representative Rizaldi Co. at ilang iba pa. Sa Senado, sinabi niyang halos nagkakaisa ang majority blocks sa pagtutulak ng mga reforma sa budget process upang matiyak na ang 2026 budget ay magiging transparent at walang bahid na korupsyon at upang hindi na maulit ang nangyayaring katiwalian mula sa 23 hanggang 2025. Magandang tinutumbok namin sa Senado, halos nagkakaisa kami, minority, parang isa lang ang direksyon na gustong tahakin, maging transparent itong budget para hindi na maulit ang 23, 24, 25 ni Lacson. Ayan. See? Pero, what if hindi na expose ni PBBM, mga kababayan? Do you think
itong korupsyon masolusyonan, hindi. Tuloy-tuloy po yan. Kasi hindi na-expose eh. Pero dahil ngayon na-expose ng Pangulo, sigurado, wala nang kurakot yan sa 2026 budget. Tinawag ni Lacson na ang 25 budget ang pinaka masama na kanyang nakita dahil ang mga nasa likod ng mga katakot-takot na pagsingit, kabilang ang pag-divert ng 50 billion mula sa unprogrammed funds noong 2024 sa 30 billion, dito ay napunta sa flood control project ay naging sobrang gahaman at patuloy na nagtangkang hanggang sumabog ang isyu. Walang kabusugan eh. Sabi ko nga ng some people just don't know when to stop. Kumita na ang daang milyon, kumita na ang bilyong uulit pa. Ayon nang ngayon, inaabot nila. Sambit pa niya. Sabi niya, di ba? Ngayon, kanino po natin ikikredit kung bakit na-expose itong korap sa bansa natin? Di ba kay PBBM? Malakas ang loob nila nag-imbestiga. Kasi yun ang sinabi ng Pangulo. Kaya nga nagtatag siya ng ICI. So, para sa akin, no need to rally. 'Di ba? Tulungan na lang natin ang bansa. 'Di ba? Kasi kung puro kayo rally, walang mangyayari eh. Gumagawa na ng paraan ng Pangulo. At huwag niyo ikumpara si PBBM sa mga nakaraang administrasyon, wala silang ginagawa. Kundi na doon lang sa Malacanang. 'Di ba? Nakaupo lang sila, hindi lang sila bumibisita kung saan-saan. Ay nako, ewan ko na sa inyo. Kaya yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? So yun, mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Ayan. Hindi po magtatagumpay yan. Kaya lagi kong hiniling yung dasal para kay Pangulong Marcos Jr. Protection and safety everyday, guys. Kaya kapayapaan, pagkakaisa na lang sa bansa. Wala nang away-away. Hadlangan ng Panginoon yung mga taong gustong pabagsakin ng Marcos administration. Tuloy-tuloy ang blessing sa ating mahal na Pangulo and sa ating lahat. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless.